Sige po, bibilisan na lang po natin since hindi po lahat ay nandito dahil nagkaroon ng sa communication. Review lang po tayo. Unang lesson po natin, para po nagkalimutan na. Unang lesson po, knowing God. Second lesson po, ano po? Okay. The resurrected King, the resurrected God. Okay po. Now, pag-usapan po natin yung identity nating lahat. In general, tayo po ay mga... Sige po, okay lang po. In general, lahat po tayo, ang tawag natin sa ating mga sarili ay mga anak ng Diyos. In particular, pag sinabing religion, ang ating pong samahan ay Christian. Particularly, kasi yung Christian po, general yon. Born again Christian. So yan po yung pag-usapan natin ngayong umaga. In 30 minutes or 25 minutes. Born again Christian. At ano ba ang pinagkaiba nito sa iba? Dahil Catholic is a Christian. Alam niyo po ba na Christian ng mga Catholic? No? And even other sect or religion ay Christian as long as they believe in Christ as their Lord and Savior. Ang tawag po sa kanila ay Christian. Kaya po, Christ po yung base nun. Now, anong pinagkaiba natin sa kanila? Kaya tayo tinawag na born again Christian. What does it mean? Anong kahulugan at anong kahalagahan ng born again? No? Anong kahalagahan nun? Yun po yung ating pag-usapan ngayong umaga. Dulog muna tayo sa ating Panginoon, aming Diyos, aming Ama, na nasa langit at nakatunghay sa aming mga ginagawa. Samahan mo po kami at salamat po sa patnubay ng Banal na Espiritu na iniwan mo para sa aming lahat. Let there be enlightenment, let there be teaching, not only of minds, but teaching of the heart, Lord God. At pakalinawin mo nga po sa sandaling ito, bakit kami tinawag at bakit kami umanib sa samahan na tinatawag na born again Christian. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. In Genesis, lahat po tayo ay kinreate ng ating Panginoon o ng Diyos. No? When we say creation, creator, ang Diyos po yun. Sa Kanya lang po ibinibigay yun pong character to create. Ulitin ko po, sa Kanya lang yung character to create. No? Kaya po, Happy Mother's Day sa lahat. Kayo po ay hindi creator. Kayo po ay procreator. Kayo po ay ginamit ng Diyos para po kayo ay maging daluyan na makapag-create po. Kaya nga po ito isang pinagkaiba, no? Si Mama Mary, yon di natin tinatawag na Mama Mary, no? Pero Christian. Pero si Mary, siya po ay ginawang daluyan, vessel, no? Para po magkaroon ng tagapagligtas. Again, creator ay binibigay lamang po sa Diyos, no? Now, kinrate po tayo in Genesis chapter 1, we are all created. Now, the question is, bakit ba tayo kinrate ng Diyos? Makikita po natin yon in Genesis chapter 1 and even in 2 and not actually in 2, in 3 kasi nabago na yung story doon. But in Genesis 1, we are all created in the image and likeness of God. And He created male and female. Yun po yung malinaw na nandoon. But the question is, why God created us and why God created the environment and put everything into place. Bakit ba nilikha ng Diyos ang tao, nilikha ng Diyos ang kalikasan, nilikha ng Diyos ang lahat in order? Bakit? We need to know. Sige lang po. Wala namang maling sagot, pero at least alam natin. Bakit ba? Bakit may creation? CJ, walang katabi dyan. Mahirap bumubulong.
Bakit may creation? Bakit ba tayo kinreate? Kuya B, peram akong mic. Sabi doon, for His pleasure. Check. For His pleasure. Ano yung pleasure na yun? Very good, tama po yun. Ano yung pleasure na yun? Ay, sorry. Ano yung pleasure na yun? CJ, ayan, sasagot na. To worship Him. Pleasure to worship Him. Tama. Pero pag nilalim natin, ano yung pleasure na yon? Bakit ka kinreate ng Diyos? Bakit kinreate ng Diyos ang humankind? What is that pleasure? To glorify Him? Okay? Ano yung pleasure na yon? Sagot na para mabilis-bilis tayo. Ano yung pleasure na yon? Ano na? Para sa akin, kasi ano tayo we are God's reflection. Mas nakikita niya yung sarili niya sa atin. Di ba, we are created according to His image and likeness. So we are God's reflection. Pag nakikita niya tayo, nakikita niya yung sarili niya. Okay. Yun yung original na pagkakalikha, hindi yung makasalanan. Okay, so yun yung pleasure. Nakikita niya yung image and likeness niya in us. Para saan? Lalim pa natin. Konti. Sige, go. To multiply. To multiply, nandun din sa Genesis 1. Tama. Pero meron, ilalim pa natin, bakit tayo nilikha ng Diyos? Maging good stewards, mag-multiply, to be manager. Tama naman po lahat doon, nasa Genesis 1 po yun. Pero ano yung pinakamalalim, bakit tayo nilikha ng Diyos? Nilikha tayo ng Diyos para lang ba, kailangan ko tagapamahala, lilikhain kita. Kailangan ko kasi magmumultiply yan, magtagapamahala. Is that the very reason? Yun ba talaga yung primary reason? Yun ba yung core? Yun ba talaga yung puso ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha? Para lang gawin tayong manager? Para, ano? To give honor to Him? Yes po, thank you. Sit in to enjoy the creation. To enjoy the creation. Tama din, to enjoy the creation. Pero yung pinaka-core, pinakamalalim. Sige lang. Mukhang mas may laman yung sagot pag may pizza. Yung, di ba, meron siyang sariling kingdom para yung magkaroon siya ng Christian family. Ayun na, malapit na. Family. Kasi the very beginning, there's no Christian family. Oh, ano yung pinakamalalim? Ba't kanya nilikha? Bakit niya nilikha? What's in the family? Love. Wala pang church kasi nun, di ba? To relate with us. Check. Mga kapatid, nilikha ka ng Diyos, nilikha ako ng Diyos for His pleasure. Anong pleasure yon? To relate. Relationship, a loving, sabi nga, sino nagsabing love? A loving relationship. No? That's creation. No? Kasi, hindi po makaka-relate ang Diyos sa aso. Hindi na makaka-relate. Unang-una, wala pong, there's no power of language yung aso. Hindi siya makaka-relate sa Diyos. Okay? And in spirit, hindi makaka-relate ang ibang creation. You and I were created in the very beginning for God's pleasure to relate with Him. What kind of relationship? Kasi iba-ibang relationship. Pwede kasing professional relationship. Magkarelasyon tayo pag magkatrabaho tayo. Pwedeng relationship ng magkapitbahay. Pero bigyan po natin ng totoong relasyon. In a loving relationship. Siya bilang ating Creator, our Father. Tayo bilang kanyang mga creation no, na nakaka-relate sa Kanya. Kaya nga makaka-relate in His image and in His likeness. Malinaw po sa atin yon, no?
That's the very life na mayroon ang bawat isa sa atin. Kaya nga po sinabi in John 10:10 that God, through Jesus Christ, came that we may have life. In John 10:10b. Kasi sa A, ang sabi doon, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Pero doon sa B, ang kasunod po noon, Jesus Christ came that we may have life abundantly. Okay? At yun po yung Genesis 1. That kind of life in a loving relationship with the Father na abundant. Di ba abundant siya? Lahat ng kailangan mo provided in Genesis 1. Okay? But, hindi po doon natapos. Unfortunately, yung magandang disenyo ng Diyos na yon, the original design of God, na buhay, na tayo ay makipag-relate sa Kanya forever, ay nasira po. Nawala. Because of sin. Now, who is a sinner? What is sin? Sige nga po, magbigay nga po tayo ng halimbawa ng kasalanan sa kabataan. Harmony. Kayong apat, isa-isa. Sin. Sino ba ang makasalanan at ano ba ang kasalanan? Isa lang, kasalanan. Isa lang, kasalanan. Sample. Pagnanakaw? Pagnanakaw. Good. Pagpatay po. Pagpatay. Lost. Okay, last. Pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Okay. Lahat ng yon ay, thank you, mga kabataan. Kinabahan pa kayo, ha? lahat po ng yon ay kasalanan. No? Particular or hindi particular, kasalanan. But, what in general sin is? Ano ba talaga ang kasalanan? In Romans, no? In Romans 6:23, 3:23, yun yung mga iikutan natin ngayong 30 minutes. For the wages of sin is death. Kaya nga po, nung nagkasala tayo, yung buhay na kinreate niya, dapat na meron tayo, nawala yon. Kaya nga po, nung nagsimulang may kasalanan, diyan na po pumasok ang kamatayan. Diyan na po nagkaroon ng aging. Diyan na po nagkaroon ng decaying, pagkabulok nitong katawan na ito. Yan po ang ginagawa ng kasalanan. Now, in general, what is sin? Sin is anything that separates us from our relationship with God. Ulitin ko po, para general yung ating definition of sin. Sin is anything that separates us from our loving relationship with God. So paano yun? Lahat po tayo, sabi, everyone falls short in the glory of God. Walang lumagpas, walang nakakapit sa pamantayan ng Diyos. Wala, ni isa, wala po sa atin, kahit sino. No, kahit pa yung tinatawag nating highly spiritual, walang nakatungtong sa pamantayan ng Diyos. Brother Arn, ako naman, okay naman ako eh. Kaysa sa kapitbahay ko, tingin ko naman, mas okay ako. No? Kaysa doon sa katrabaho ko, parang di naman ako makasalanan. Pag tinanong ko po kayo, tama naman, sige, sabihin na natin na mas okay tayo sa kapitbahay natin. Pero how many % na ikaw ay mas okay doon sa kapitbahay mo? Mga ilang %? Sister Nitz, kayo po, mga ilang %? Happy Mother's Day po. Sa kapitbahay ko, 50%. 50%. Okay, 50%. Kayo po, Nay Doring. Mga ilang %? 20. Ay, ang baba naman. 20%. No? Sabihin na po natin, no?
sabihin na po natin na tayo po ay 99% na mas okay po sa ating kapitbahay o kung kanino man in terms of, let's say, kasalanan. Ibig sabihin, walang 100%. Hindi pa rin po talaga tutungtong na tayo ay okay lahat, no? Wala pong 100%, lalo kung standard ng Diyos. No, standard ng Diyos. Bakit ang standard po ng Diyos is really, you be holy, for I am your God, I'm a holy God. Kaya kung pamantayan lang po ng tao, pwede nating sabihin na, ay, mas okay ako dyan. Mas okay ako dyan. Okay, yun. Pamantayan nyo ng tao. Pero pag sinukat po tayong lahat sa pamantayan ng Diyos, lahat po tayo hindi okay. Kasi lahat po tayo ay makasalanan. Now, that's the problem. Yun po yung naging problema ngayon. Puntahan natin. The good news, nilikha po tayo ng mapagmahal na Diyos, no? For us to be in a pleasure and loving relationship with Him. Unfortunately, dito po tayo sa gitna. Yung pong relasyon na yon, nasira. Okay? Nawala. Up to now. No? Ang dami na hindi nakakatungtong doon sa very core. Kahit nga tayong Kristiyano minsan, no? Anak naman ako ng Diyos, pero bakit hindi ko nararamdaman yung abundant life? Bakit hindi ko nararanasan yung I am created in a loving relationship with God? Because again, papasok yung second part. The second part, lahat po tayo ay still sinning. Nagkakasala pa rin po tayong lahat. Ano na ngayon magiging solusyon sa lahat ng yan? Yun po yung tatalakayin natin in the next time ng pag-aaral natin. Pero hindi pa po tayo tapos. Lalalim lang po natin dito. Now, that's the problem. Lahat po tayo makasalanan. Okay? Anong ginagawa ng tao doon sa kasalanan? O ano yung ginagawa ng tao para makabalik doon sa relasyon? Gumagawa ng mabuti. Yung iba, gumagawa ng mabuti. Yung iba will give indulgences or indulhensya. No? Ang dami pong ginagawa ng tao para lang makabalik doon sa buhay na, again sa buhay na may Diyos. You know what, mga kapatid, in Ecclesiastes, it says in Ecclesiastes that God put eternity in the heart of man. Lahat po tayo, unconsciously, kahit yung mga bata, mayroong eternity in us. May vacuum, may kulang. No? Hindi mo namamalayan, may kulang. Kasi nga, design po ni God yun that we are bound for eternity. Kaya po wala talaga magsasatisfy sa atin ng mundong to. Wala. As in, kung sino na po ba pinakamatanda? Sorry. Di ba, si Ninang, kayo po ba pinakamatanda ngayon sa room na to? Ay, kayo po, hindi po kasi halata. Yang po kasi, Tay Joseph. Malayo pa Pasko. So, si Tatay Joseph, kapag po interviewin nyo yan, sure ako, no? Pag in-interview nyo po siya, sasabihin niya sa inyo, sa edad niya na yan, definitely, walang makakasatisfy. Kahit nakakain na siya sa 5-star hotel, nakalipad na siya sa malayong lugar, nasakyan niya na yung magagandang sasakyan, no? Kahit ano pa. I'm telling you, even at my age, ngayon pa lang sinasabi, wala talagang makakasatisfy sa mundong ito. Nung kumain akong ice cream, na-satisfy ako, yes. At the moment. Nung kumain akong pizza, kanina pa ako nainggit Joke lang. Kumain akong pizza, na-satisfy ako. At some point, limited. Limited. No? Kaya po ang tao, laging naghahanap ng buhay.
naghahanap buhay. Di ba po? Naghahanap buhay. Kasi kailangan kong masuplayan yung pleasure or eternity in my heart. Hinahanap ko yon. Hanap ako ng relasyon, hahanap ako ng mapaglilibangan, hahanap ako ng pwede kong puntahan. Kahit saan po tayo maghanap, that kind of life in Genesis 1 ay hindi po natin matatagpuan kahit kanino at kahit saan. Kaya po kailangan nating bumalik doon sa relasyon na yon. Paano makakabalik? Nasira na nga. No? Paano ko babalik? Nasira na yung relasyon na yon, hindi na ako makabalik. Kaya po tingnan ninyo, tara mag-church siya. Ayoko, nahihiya ako makasalanan ako. Tara mag-church siya. Hindi, pag okay na ako, saka ako mag-church. Tama po, mga simple statement. Never nga po tayo magiging okay. Never po tayong pag sinabing, ayusin ko muna yung sarili ko. Naku po, hindi ka na makakabalik pag aayusin mo yung sarili mo. It's only, the reality and the truth is, it's only when you go back to your Creator, saka ka palang aayos. Bakit? Siya yung Creator mo eh. Siya yung may alam sa'yo, siya yung may alam ng detalye mo, at kung may makakapag-ayos man sa'yo, siya yun. Hindi kung sino-sino, hindi kung ano-ano sa mundong ito. That's why, yun po yung sinimula natin. We are all created for the pleasure of God. However, yung pleasure na yon, hindi na natin nararanasan ngayon or ng marami, but I hope sa atin na nandito na mga anak ng Diyos, sana nararanasan natin yung pleasure na yon. Bakit ka kinreate ng Diyos? Na you have a loving relationship with God. Na pwede kang maglambing, pwede kang makipag-usap sa Diyos mo. No? Nasira po kasi yun eh. Napakalinaw in Genesis 1. Asan kayo? Adan, Eva. Nasira yun. Takot. Shame. Because of sin. Fear and shame crept in. No? Nung pong nagkasala sila. At marami pa rin po sa atin ngayon nagtatago because of sin. At ayaw natin i-expose in a loving relationship with God. You know what? If we have relationship with God, alam naman, nagkakasala tayong lahat. Pero if you are secured in your loving relationship with God, maaamin mo, ma-expose mo yung sarili mo, God, kasala na naman ako. Huh? Kayang-kaya mo yung sabihin. Because God will honor your heart. God will always honor your heart. Sure ako doon. Pero bakit nga hindi nakakalapit? Kasi walang relasyon. I'll end with this, saka natin itutuloy. In the prodigal son story, nagkasala yung bunsong anak. Okay? And that made the separation. Nahiwalay po yung bunsong anak doon sa tatay. In proximity, nahiwalay. Kasi nagkasala siya. Okay? Ng babae, yun po yung sabi. No? Lahat nagbisyo siya. Nahiwalay po siya. But, doon po tayo magbababad sa susunod, nakabalik po siya. Now, we'll go and realize paano siya nakabalik. Paano siya nakabalik in the loving relationship. As in loving relationship, ha? Now, punta natin yung isang karakter, yung panganay. Yung panganay, hindi po siya umalis. No? Hindi po siya umalis. Yung proximity, yung distansya ng panganay sa ama, ang lapit. Pero ang totoo, malayo. Wala din pong relasyon. Now, bakit walang relasyon? Anong kasalanan ang meron yung panganay? Sa tingin nyo, anong kasalanan meron yung panganay? Kasi pag tinignan natin, parang wala naman. Sa tingin nyo po, anong kasalanan ng panganay? Sa atin, dapat malambing tayo sa parents o sa mga kapatid. Dapat ganon, close tayo para maging kilalanin ka ng lubusan ng magulang mo. Kasi yung magulang hindi rin masyadong kilala siguro yung
ugali lang anak, nakikita mo lang panlabas, pero yung deep inside, Very good. Hindi. Dapat sabi maging close. Bakit kaya po hindi close? Sa kapatid at doon sa tatay? siguro parang, nangyayari kasi talaga to naiilang sa magulang. May ganun eh. Naiilang. Parang Okay. nahihiya. Nahihiya. Okay. Oo. Sige po. Thank you po. Tay Joseph. Yung dishonor. Kasi yung panganay, ang naalala yung mga barkada sa kambing. Okay po. May tatay siya, Apo. may bunso siya. Ang inaalala niya yung barkada niya. Okay. Thank you po. Meron pa po. Bakit kaya parang wala namang kasalanan yung panganay, pero anong kasalanan meron siya? Ano po, discontentment. Discontentment? Dahil tsaka masyado siyang atat dun sa bagay na ibibigay naman sa kanya talaga in the first place. Ang kailangan lang niyang gawin is maghintay ng tamang panahon pero hindi niya yun ginawa. Okay. Good. Meron pa? Si Ate Beth, naghanap ng mic. Ba? Sa live. Si panganay, hindi niya in-exercise, pinractice kung sino siya sa family. Hindi niya inalam yung posisyon niya as a child nung tatay niya. Kaya, Bakit? Ha? Bakit? Bakit Bak- kaya niya hindi in-exercise? Hindi niya na-exercise. Na-busy siya sa mga gawain sa buhay. Bakit siya na-busy sa gawain? Ha? Bakit siya nagpaka-busy sa gawain? Kasi yun yung alam niya na way para ma-please niya yung tatay niya. Okay. Yun yung way para ma-please yung tatay niya. Okay, thank you. Meron pa po? Selos? Oh, pwede, tama. Tinuturo ka ng sawa mo. Sorry. Thank you, Ate Beth. Tinuturo ka ng sawa mo. Ikaw, Ang nun, naiinggit nga, di ba? Naiinggit siya. Tapos sama yung sinabi ni Ate Beth, yung, kumbaga kung kay Mary tsaka kay Martha, siya parang si Martha na ginagawa niya, kung akala niya, yun yung dapat gawin para ma-please yung tatay niya, para mapalapit siya, pero hindi naman yun. Merong hinahanap yung tatay niya. Tapos yung una, yung sumunod naman, yung mainggitan na hindi niya nakikita na nandun na pala sa kanya lahat ng blessing. Nasa kanya na, nagkatabi tatay niya. Lahat ng meron ng tatay niya, kinakain niya, lahat meron siya. Pero hindi niya na-appreciate yun. Tapos yung yung anak niya na nasa malayo, kapatid na nasa malayo, kumaga, pag-welcome lang yun. Pero hindi niya na-appreciate na na malaki din yung meron sa kanya. Inggit, siguro, at hindi pagkakontento, di pag-appreciate. Yun. okay, thank you. Tama po lahat ng sagot ninyo, pero pag nilagom po natin ang lahat ng yan, invisible po kasi doon sa kwento. Hindi kita, pero sobrang prideful nung panganay. Napaka-pride. Napaka-pride. Pag sinabi nating pride, nakatuon sa sarili. Ano statement? Ako nagpakahirap sa'yo. Di ba? Ako na nagpakahirap sa'yo. Yan, nabunso mo. Comparison. Sometimes, pride is not exposed. Akala natin, okay. Pero sa totoo, punong-puno ng pride itong panganay. Kaya siya nagtatrabaho para yayabang niya sarili niya. Ako nagtrabaho, ako hindi ako umalis dito. Ikaw umalis. Ako nagpapakapagod sa bukid. Ako hindi ako nanghingi ng kahit ano. Hidden doon sa kwento. Pero ang totoo, punong-puno ng pride itong panganay. And that separates the panganay from the relationship sa tatay na kahit malapit siya. In distance, nakatira po siya dun sa bahay. Hindi naman siya umalis. Pero ang layo niya. And that's what we need to pray for all of us. Pero tutuloy po natin kasi born again yung topic natin. No? Well, ano pa lang po yun? Intro. Kasi problem pa lang po yung pinag-uusapan natin. But this morning, maging prayer natin na may God expose our sins. No? Kasi baka hindi lang natin namamalayan. Okay naman ako.
yan yung term, yan yung statement na nadadaya tayo ng kaaway. Okay naman ako kumpara sa kanya, parang di naman siya nagbabasa ng Bible. Ingat tayo doon. The Bible is very clear. Ingat ka, baka akala mo nakatayo ka pa, pero ikaw pala ay nakahandusay na. Gabe? That's very clear. Sabi ng salita ng Diyos, ingat tayo. Na baka akala natin tayo ay standing strong, pero yun pala ay nakahandusay na tayo. Hindi po masamang ipanalangin sa Diyos, Lord, expose me to myself. Alam niyo po ang mas malakas makabulag, hindi kasalanan in reality, victories. Mas malakas pong makabulag ang tagumpay. Mas malakas makabulag yung akala mo okay ka. Kaya nga in every victory, dapat talaga balik ka dun sa give the glory back to God. Kaya ang rally namin, we need to have an educated heart. Kasi maraming tagumpay na kapag hindi educated yung heart, it will go to the head and it will puff up the head. Pag hindi to ayos. No? Ganon din naman, pag dumating yung mga battles and challenges, pag dito ayos, susuko din yan. Pupunta din yan sa isip. Mag-overthink yan. Susuko na yan. Magkakaroon ng mental problem. That's why we really need to have a very strong inner man. Okay po? So that's for this morning. Hindi pa po buo yung topic kasi ang topic natin is born again life. No? Doon pa lang po tayo sa introduction nitong topic na to. But I hope this morning, naibalik tayo in Genesis 1, naidugtong even in the New Testament, at sana madugtong natin sa sarili-sarili nating buhay na oo, ako ay nilikha ng Diyos. Nakikita ba yung image and likeness sa akin ng Diyos? That's one. Na-enjoy ko ba? Am I enjoying the pleasure kung bakit ako kinreate ng Diyos? Na-enjoy din ba ako ng Lord? Na-enjoy ko din ba siya? Just like the prodigal son, sa kanila sino naka-enjoy? Yung bumalik sa loving relationship with the Father. Na-enjoy ko ba yung relasyon ko sa Diyos? At kapag na-enjoy ko yon, dudugtong po yan mga kapatid, ma-enjoy ka niyang katabi mo. Ma-enjoy ka ng church. Ma-enjoy ka ng kapitbahay. Ma-enjoy ka ng katrabaho. Ma-enjoy ka kasi nag-enjoy ka in loving relationship with God. May tanong po? Sige, tanong. Hindi, idadahilan ko. Di kasi ako matahimik eh. Oh, go. Sige Hindi lang. kasi ang ginamit kong family relationship yung hinahanap ko ano yung bakit. Kaya ang ginamit kong term na family kasi di ba sa New Testament, you are the children of God. So ano ba yung children of God? As father siya, tas tayo children. Di ba relationship ngayon as family? Kaya yung term kong ginamit is family. Correct. Tama naman. Christian family. Yes. That's in very beginning talaga namang that's familial love, no? Or familial relationship. But in general, that's love. That's love. We are created by love, meaning God is love. We are created by God, by love. To love, for love, no? Lahat yun, babalik doon na dapat we are in a loving relationship with God and with one another. Kaya dapat maging kaibig-ibig ang bawat isa. Kung wala na po kayong tanong para po makapag-celebrate pa ang ating mga nanay, let's pray. Father, we thank you. Salamat po. Salamat sa pagbabalik sa amin in Genesis 1 that we are created in your image and likeness for your pleasure. But Lord, dalangin po namin na talagang maranasan namin ang John 10:10 that we'll have abundant life with you. And Lord, turuan mo kami na gwardyahan yung mga pintuan, yung mga butas na maaaring pumasok yung kaaway para magnakaw, para pumatay, at para sumira ng buhay na mayroon ka para sa amin. And Lord, salamat din po sa paalala that we are all have that access na makabalik sa'yo. Makabalik in that loving relationship. Turuan mo po at tulungan mo po ang bawat isa sa amin
na sa mga panahon na feeling namin, ayaw namin bumalik kasi makasalanan kami. Lord, all the more, natulungan mo kaming bumalik sa'yo. Kasi ikaw yung creator namin. Kung mayroon man makakapag-ayos sa amin, ikaw yun. Higit kanino pa man. Thank you, God. Dismiss us with joy. Dismiss us with grace. And God, I speak blessing to all the mothers here. Give them joy. Give them pleasure of motherhood. Lord, mahirap. Pero Lord, ikaw bilang may femininity ng pagiging Diyos, ibigay mo din po yon sa mga nanay, sa mga mother na nandito. God, give them the joy of being a mother. In Jesus' name we pray. Amen. God bless. Tutuloy po natin next time.